Lubos na pinangangambahan ng mga kababayan natin ang muli na namang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Energy Department tiniyak na may sapat na supply na langis ang bansa. Alamin ang detalye sa report ni J.M. Thompson. Rise and shine, Audrey. Pagkatapos nga ng ilang linggong sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng langis, magkakaroon muli ng bahagyang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Posibleng umabot sa 2 piso ang itataas ng presyo ng diesel, habang ang gasolina ay tataas ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. At good news dahil ang kerosene naman ay tuloy-tuloy na bababa ng nasa 3 piso kada litro. Nangangamba ang ilan nating mga kababayan dahil sa pabago-bagong galaw ng presyo ng langis. Kagaya na lang ni Mark Bagares na 12 oras nang bumabiyahe para lamang may maiuwi sa kanyang pamilya. Bukod kasi sa renta sa bahay at pang-araw-araw, hinuhulugan din niya ang motor na ginagamit panghanap buhay. Kaya naman ang bawat sentimo para kay Mark ay lubhang napakahalaga. Sobrang halaga sir, kahit piso lang yung pagtaas, malaking epekto na yun sa amin. Lalo-lalo na sa amin na bumabiyahe, namamasada, malaking bagay talaga sa amin yung Siyempre, bawas kasi sa kita. Isa lang si Mark sa mga motoristang patuloy na pumapasada kahit parang gulong ang presyo ng langis. Minsan nasa taas, pero minsan nasa baba. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Sana may balik kasi medyo talo na naman kami niyan kasi yung presyo ng gas ngayon compared sa pamasahe hindi balanse. Naiintindihan din naman namin yung management na pag tinaas din yung fare, aaray naman yung consumer. Samantala, ayon sa inilabas na report ng Asian Development Bank o ADB, isa ang Pilipinas sa pinakaaktibo sa pagtugon sa pandaigdigang suliranin sa langis. Ayon sa ADB, ang Pilipinas ay nakapaglatag ng mga polisiya at aksyon na nakatulong upang maprotektahan ang mga consumer para sa tuloy-tuloy na daloy ng ekonomiya, kahit pa ang bansa ay naitala ring isa sa malaki ang itinaas na presyo ng langis. Binigyan din naman ng Malacanang na kahit hindi kontrolado ng bawat bansang apektado ang krisis sa Middle East, kontrolado naman ito ang tulong na kayang maibigay para sa mamamayan. Kabilang sa mga aksyong binigyan diin na inimplementa sa gitna ng suliranin sa langis ay targeted subsidies, assistance to transport workers, price monitoring, fuel supply safeguards at renewable energy initiatives. Audrey, dahil nga sa inaasahang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, sinisiguro naman ng Department of Energy o DOE na sapat ang supply ng langis sa bansa at mahigpit din ang kanilang monitoring na ang mga gasolinahan ay sumusunod sa presyong kanilang itinatakda. Balik sa inyo dyan sa studio, Audrey. Maraming salamat, J.M. Thompson.